Sa pagkikita ni Jinwoo at ni Miss Cha ay dito na kaya malalasap ng babae ang tamis ng unang tikim na taglay ng ating bida, kung kaya't simulan na natin ang chapter 66 up to chapter 69. Let's go! Sa sumunod na chapter kung saan pinakita na din sa anime na nagsimula ng magmina si Jinwoo, subalit hindi pinakita dito ang pagpapaliwanag kung paano sinusukat ang isang dungeon. Nasusukat ang isang dungeon depende kung gaano kataas ang nilalabas nitong mana waves, at dahil malaki ang loob ng isang A-rank dungeon ay mataas din ang nilalabas nitong mana waves. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng mana waves ay dahil sa marami ang bilang ng mga low-ranking magic beasts, pero sa loob ng A-rank dungeon ay napupuno ito ng mga high-ranking magic beasts. Hindi rin pinakita sa anime na sinabi ng team leader na 3 taon na siyang nagtatrabaho sa Hunter Guild, pero hindi pa nangyayari na merong natirang halimaw pagkatapos itong linisin ng strike team. Sumunod ay nagkita na din si Jinwoo at Miss Cha at sinabi ni Jinwoo na siya ay naligaw, at tanong ni Cha kung nabibilang daw ba si Jinwoo sa mining team, at sa isip ng bida na nakakabilib daw talaga si Chahe dahil hindi niya ito napansin sa kanyang likuran. Namalikmata raw ba ang babae dahil sigurado daw siyang may hawak na sandata ang bida, at sinabi niya kay Jinwoo na umalis na daw ito bago pa matrigger ang boss. Nang silang dalawa ay magkalagpasan na sa bawat isa ay tila ba may napansin si Chahe, kung kaya't pinapatigil niya si Jinwoo at doon ay inamoy-amoy niya ang bida at nagulat dahil hindi raw mabaho ito, at tinanong kung Victoria's Secret daw ba ang kanyang pabango. Nakita ni Miss Cha na tunay ngang hunter si Jinwoo at muling sinabi na kalimutan na rin ito ang kanyang sinabi, at sa pag-alis ni Jinwoo ay kanyang naisip na maaari daw kayang low rank lamang si Jinwoo kung kaya't hindi ito naglalabas ng masamang amoy, at sa totoo lamang daw ay sobrang bango daw ang katawan ng bida. Wika ng team leader na maswerte raw si Jinwoo dahil once in a lifetime na pagkakataon na makausap nito si Miss Cha, at nagpapatrol daw talaga si Chahe upang masigurado nito na walang masasaktan sa kanila. Nagagawa daw tumawa ng mga nasa mining team dahil hindi pa sila nakakakita ng isang boss or nakakadetect ng mana waves, pero ang mga hunter na nasa strike team ay hindi nagpapabaya dahil alam nila kung gaano kadelikado ang isang boss level na halimaw. Nakakaamoy daw si Miss Chahe ng kakaibang amoy sa mga hunter, kung kaya't lagi nitong tinatakpan ng kanyang ilong, at mukhang hirap daw itong huminga kapag napapaligiran siya ng mga hunter, at naisip ni Jinwoo na kaya daw pala siya tinanong ni Miss Chahe kung isa raw ba siyang hunter. May kinalaman daw kaya ito tungkol sa sinabi ni Baruka sa kanya dati na wala siyang naririnig na utos na patayin si Jinwoo, at ngayon naman daw ay walang naaamoy sa kanya si Miss Chahe sa kadahilan ng isa siyang player, at tanong niya sa kanyang sarili kung ano raw ba ang ibig sabihin ng pagiging player. Kino-compliment nila si Jinwoo dahil sa sobrang bilis nitong magmina na para daw bang may dala itong makina, at sinabi ng team leader na marami na raw siyang nakasama pero hindi pa siya nakakatagpo ng kagaya ni Jinwoo. Interesado raw ba si Jinwoo na magtrabaho sa kanya at babayaran niya daw ito ng maayos, subalit tumanggi si Jinwoo dahil meron pa raw siyang ibang trabaho, at muli niyang sinabi na makakasama raw ba ulit si Jinwoo bukas sa A-rank dungeon. May re-evaluation pa daw si Jinwoo na gagawin, subalit sinabi sa kanya na pamumunuan daw ang raid bukas ng Strike Team B dahil ang Hunters Guild daw ang nag-iisang guild na may 2 grupo na kayang i-clear ang isang A-rank dungeon. Pumayag naman dito si Jinwoo at sinabi ng leader na gagawin niya raw doble ang sahod nito dahil 5 beses daw ang galawan ni Jinwoo kay kukumpara sa iba. Pinakita naman si Jinwoo na lasing na sa alak at tanong sa kanya ng kanyang pinsan na bakit daw pinatawag siya nito, at sinabi ni Jinwoo na maganda raw ang resulta ng kanyang pakikipag-usap sa kanyang ama. So ibig sabihin daw ba ay magiging guildmaster na si Jinwoo, pero sagot muli nito na kailangan niya daw ng tulong ni Jinwoo, at naisip ng kanyang pinsan na sino raw ba itong Jinwoo na kanyang tinutukoy, at naiyak naman si Jinwoo dahil iniiwasan daw siya ng ating bida. Sanay naman daw siyang hindi kinokontak ni Jinwoo ng 3 or 4 na araw, pero sobrang tagal naman daw ng 1 linggo ngayon. Dito ay pinakita ang artistang si Lee Min-sung sa balita, at sinabi ni Jinwoo na magkakaroon daw ito ng evaluation bukas, at sinabi ng kanyang pinsan na sigurado raw na isa itong palabas para sa mga tao dahil tiyak daw na nagkaroon na ito ng evaluation. Sabik daw ito sa atensyon at minamanyak daw nito ang mga model na katulad niya, at kung dati raw ay mataas na ang ego nito ay paano pa daw ngayong na-awakened na ang kanyang powers. Ang cellphone ni Jinwoo ay nagaw ng kanyang pinsan upang tawagan si Jinwoo, at nagulat si Jinwoo dahil nagre-ring naman daw ang cellphone ng bida, at sinabi ni Jinwoo na wala naman daw siyang ibang pupuntahan maliban sa dungeon. Okay lamang daw ba na makausap si Jinwoo bukas ng umaga, at sagot ng bida na okay lamang daw as long na okay lang din kay Jinwoo na magkita sila ng hating gabi. Pinakita naman si Miss Cha na may kausap, at sinabi nito na nakakuha daw ba sila ng information about kay Jinwoo, at hindi raw siya naniniwala na
naliligaw lamang si Jinwoo sa dungeon at maaari daw na isa itong spy sa ibang guild. Sinabi ng kanyang kausap na inutos rin daw ni Mr. Choi na kalkalin ng tungkol kay Jinwoo sa hindi malamang dahilan, pero ginagawa na daw niya ang lahat ngunit hindi niya makita ang files ni Jinwoo at hindi siya makapaniwala na tinatago ito ng Hunter Association para sa isang low-ranking hunter. Naisip ni Miss Cha na bakit raw pinapahanap ito ni Mr. Choi at bakit naman tinatago ng Hunter Association ang tungkol sa isang E-rank hunter. Doon ay humiga na si Miss Cha sa kama at mapapansin natin ang sobrang kinis nitong mga balat at sobrang naglalakihan nitong bola-bola. Oh, sorry, hindi ko napigilan ang pagiging manyakol ko. Sarap. Bakit daw si Jinwoo lamang ang naiiba sa lahat ng hunter na kanyang nakita sapagat siya raw ang unang hunter na naamuyan niya ng sobrang bango? Nagulat si Jinwoo dahil nakita niya ang imahe ng kanyang mga kasama dati sa mga kasama niya ngayon sa pagmimina, kung kaya't napangiti na lamang siya dahil nakalimutan na raw niya ang pakiramdam nito na siyang nagbabalik ng kanyang nakaraan. Sinabi ng isang hunter na meron daw bang willing na magdala ng kanilang bag dahil hindi umattend ang kanilang porter, at sagot naman ng mga miner na mas malakas daw ang mga hunter na nasa holding team kaysa sa mining team. Wala daw mapapahiram na tao ang holding team, wika ng team leader, at wika naman ng team leader sa mining team na mas mabilis daw silang natapos dahil sa tulong ni Jinwoo. Magbabayad daw sila ng bonus sa hunter na willing na maging partner, subalit sa isip ng mga duwag na bakit daw nila i-release ang kanilang buhay para sa bonus na kanilang matatanggap. Sinabi ng team leader na karamihan daw sa kanilang grupo ay nasa D-rank level at may iilang nasa E-rank level, at ang idea daw na pumasok sa E-rank dungeon ay sobrang delikado na para sa kanila, kung kaya't sino raw kayang gago ang nais na itaya ang buhay para sa pera. Subalit nagtaas ng kamay si Jinwoo at sinabing gusto niya raw maging porter, na siya namang kinagulat ng kanyang kasama at nababaliw na daw ba ito dahil isa lamang siyang E-rank at delikado raw sa kanya ang isang E-rank dungeon. Bakit daw willing si Jinwoo na pumunta sa lugar na napupuno ng mga halimaw at wag daw nitong ipagpalit ang kanyang buhay para sa pera? Makakatulong daw kay Jinwoo ito para mapanood niya kung paano i-raid ang isang A-rank dungeon, at sinabi ng isang lalaki na hindi raw naiintindihan ni Jinwoo ang kanyang ginagawa dahil baguhan lamang ito sa trabaho, subalit kahit nalaman ng hunter na isang E-rank si Jinwoo ay magiging okay lamang daw ang lahat. Nagpakilala si Kihon kay Jinwoo bilang leader ng Strike Team B at kanyang napansin na tila ba hindi nahihirapan si Jinwoo sa kanyang buhat kahit na nga ba ito'y mabigat. Napansin ni Jinwoo na mas malaki ang gate ngayon kay kukumpara kahapon, at sinabi ni Kihon na mas malaki man daw ang gate ngayon pero ang mana na nilalabas nito ay mas mababa sa A-rank dungeon kahapon, at kung delikado raw ang gate na ito ay hindi raw ipagkakatiwala sa kanila ito ni Mr. Choi. Hindi raw nagkakalayo ang lakas ng Strike Team B sa grupo nila Mr. Choi, pero ang pinagkaiba lamang daw nila ay wala silang S-rank hunter sa Strike Team B, at kung nasa ibang hunter guild lamang daw ang grupong ito ay hindi sila mapapabilang sa second tier. Dito ay nagsimula ng pasukin nila ang dungeon at sigurado raw siyang hindi nagkakamali ang Hunter Association sa pagsukat ng mana waves nito, pero bakit daw may nararamdaman siyang kakaiba katulad ng nangyari sa Red Gate incident? Nakaka-imagine lang daw kaya si Jinwoo, pero hindi raw siya dapat mag-alala sapagkat hindi naman daw siya member ng grupong ito. Huwag daw kabahan si Jinwoo dahil hindi lamang si Kihon ang malakas sa kanilang grupo, at naisip ng bida na kung ma-overcome lamang daw ni Juhi ang kanyang trauma ay pwede siyang mapabilang sa grupong ito bilang healer. Hindi raw maaatake si Jinwoo ng halimaw as long nadidikit ito sa kanila dahil may kasabihan daw na kapag inatake ng halimaw ang isang porter ay kasalanan nito ng guild. Ito raw ang unang beses na naging leader si Kihon pagkatapos niyang maging member ng Hunters Guild, at kapag nagtagumpay daw siya ngayon ay magiging opisyal na siyang leader ng grupong ito na kahit hindi raw siya singlakas ng S-rank hunter ay isa naman siya sa mga pinakamalakas na A-rank hunter. Napansin ng mga hunter na may halimaw sa paligid at naisip ni Jinwoo na kahit hindi raw inutusan ng mga ito ay naganda na agad sila sa pag-atake. Ano raw ba ang mga halimaw na yun, tanong ni Kihon, at doon ay nagpakita ang mga pulang jackals upang sila ay kainin. Nagagawa naman nila itong patayin pero mapapansin natin ang dami sa kanilang bilang, pero sa kabila nun ay pinapakita ng mga hunter ang kanilang galing sa espada, ang galing nila sa Maika na siyang tatapos talaga sa mga jackals. Bakit daw may pulang jackals sa A-rank dungeon, tanong ni Kihon, at tanong ni Jinwoo na hindi raw ba common ng jackals sa A-rank dungeon, at sagot ng healer na matatagpuan daw ang mga jackals sa
C-rank dungeon at sobrang hina daw nila para sa isang A-rank dungeon. Wala daw makakain ng jackal sa dungeon na ito kung kahit imposible daw silang mabuhay sa A-rank dungeon, at napansin ni Jinwoo na may marka sa mga leeg ng jackals kung kahit kanyang sinabi na hindi normal na jackals ito dahil alaga sila ng iba. Maaari daw na may talino ang mga halimaw na nasa dungeon na ito at kahit anong lahi pa sila ay hindi madaling kalabanin ng mga ganitong klaseng halimaw. Nagpakita ang isang paa at napansin ni Jinwoo na paparating na ang tunay na kalaban, at doon ay sobrang nagulat si Kihon at napasabing oh my god dahil bakit daw may high orcs ang naninirahan sa dungeon. Sadyang nakakatakot ang appearance ng mga high orcs na ito, at sa kanyang paghiyaw ay umamba na ito ng kanyang pag-atake at binato niya ang kanyang sibat patungo kay Kihon, kung kahit si Kihon ay handa naman itong sanggahin ng kanyang kalasag upang maibaling ang direksyon ng sibat. Sobrang lakas daw ng pag-atake na nagawang bitakin ng kanyang kalasag, ngunit bigla ulit siyang nagulat dahil ang isang high orcs ay nakalapit na sa kanya at sinundan na rin ito ng iba upang sila ay ubusin. Ginamit ng isang hunter ang kanyang skill upang siya lamang ang atakihin, subalit sa kasamaang palad ay hindi ito gumana sa kalaban at kanyang sinabi na mag-ingat daw ang mga mages dahil sila ang target ng mga halimaw. Hindi raw sila babagsak nang hindi lumalaban, wika ng isa, at doon ay ginamit niya ang kanyang skill na apoy upang atakihin ang high orcs. Sa kasamaang palad muli ay hindi ito gumana kung kahit nagpatuloy lamang sa pag-atake ang halimaw, at nasabi ng mage na hindi gumana ang kanyang atake dahil immune sa magic ang kanilang kalaban. Ginamit ng babaeng mage ang kanyang skill upang mabind ang halimaw at magagawa lamang daw niya itong igapo sa loob ng 5 segundo dahil sa lakas na tinataglay nito. Sapat na raw yun, wika ng isa, at naganda na muli ito ng pag-atake at doon ay nagsamon siya ng halimaw na kasing lakas ng isang A-rank hunter. Sa oras daw na magsamon siya ng halimaw ay hindi na siya makakagamit pa ng ibang spell at malakas daw itong kumonsumo ng mana. Unti-unti na daw bumababa ang kanyang mana at kung magsasamon pa siya ng isang halimaw ay wala na siyang magagawa pa sa mga susunod na laban. Nasugatan ng malaki ang isang hunter kung kahit ang healer ay pinagaling ito at sinabing ano daw ba ang ginagawa ng tank dahil protektahan daw nito ang kanilang depensa. Wika naman ng tank na hindi raw gumagana ang kanyang skill sa kalaban at nagawa na ng halimaw na hawakan ng kanyang ulo, at sinabi naman ni Kihon na maghiwa-hiwalay sila sa 3 grupo dahil sa oras daw na sila ay mapalibutan ay malalagay sila sa alanganing sitwasyon. Kahit na nga raw ba A-rank dungeon ang kanilang pinuntahan ay hindi raw inaasahan ni Kihon na makakalaban nila ng sabay-sabay ang 20 mahigit na high orcs, at ayon daw sa assessment ng association ay hindi raw dapat ganito kahirap ang kanilang magiging laban. Naiiba daw ang high orcs dahil sila ang pinakamalakas na klase na orc at ang isang high orcs ay kasing lakas ng isang A-rank hunter, at ang kalaban daw nila ngayon ay nasa bilang ng 22 laban sa grupo nila na nasa 17 lamang. Talo daw sila pagdating sa bilang at bukod pa raw doon ay hindi kayang tapatan ng isang B-rank hunter ang isang high orcs. Kahit mas malakas daw ang A-rank hunter sa kanilang grupo laban sa high orcs ay sa oras daw na mamatay ang kahit isang B-rank sa kanila ay mas lalala ang kanilang sitwasyon kung kahit nakiusap ito na sana daw ay walang mamatay sa kanila. Bigla namang naputol ang kamay ng isang B-rank hunter at naroon naman ang isang mage upang mapahinto ang paggalaw nito, samantalang ang healer ay binalik ang kamay ng B-rank hunter, subalit sa kanyang pagtingin ay nasa harapan niya na ang isang high orcs at napa-oh no naman ng mage dahil buhay pa raw pala ito. Umatake na muli ang high orcs at napapikit na lamang ang healer sa mga oras na yun, subalit si Jinwoo ay biglang nagpakita at sa pagdilat ng healer ay nakita niyang nasa ere na lamang ang halimaw at unti-unti itong napupunit na para bang napipilas na papel at napatanong kung ano raw ba ang nangyari. Makakaligtas kaya ang grupo ni Mr. Kihon or may mamamatay sa kanila bago pa sila maligtas ng bida? Kung kaya't samahan nyo akong alamin ang susunod na mangyayari, at hanggang dito na lamang. Goodbye! Sa mga taong naghahanap ng ready-to-print na anime calendar, pwedeng-pwede nyo nang i-avail ang aking ginawa na solo leveling calendar or One Piece calendar, and take note, one-time purchase lamang ito kung saan pwede nyo na itong i-print ng unlimited at pwede nyo na din gawing negosyo. Tumatanggap din ako ng customized design ng anime or character na iyong tipo, kaya naman mag-comment lamang sa may gusto or i-PM ako sa aking Telegram account at Hensi09. Thank you very much!